Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, mga ahas na pinangingilagan, pinagkakakitaan. Anong ginagawa dito? Natali sa baywang. Bakit? Para matanggal yung sakit ng balakang. Light welterweight champion of the world. Ang sport na nagpasikat ng husto sa Pilipinas, boxing. Humahabol daw sa pasarapan, karne ng kabayo. Bahay na itinitiklop, bahay na palutang-lutang, at bar na tila binaliktad, mga kakaibang istrukturang agaw pansin. Hindi lang tao ang naperwisyo ng magkakasunod na mga bagyo at baha, pati ang mga ahas na bulabog, napilitang magsilabas ng kanilang mga lungga. At dito na nakakita ang ilan nating mga kababayan ng oportunidad. Kahit matagal nang nakaalis ang mga bagyo dito sa Barangay Landayan sa San Pedro, Laguna, lubog pa rin sila sa baha. Ang masahol pa rito, ang kanilang mga bahay, ginawa raw evacuation center, hindi lang ng mga tao, kundi pati na ng mga ahas. Doon sa aming tinitirhan, kahapon nakapatay kami ng ahas. Takot. Yung una na patay namin. Pero yung ito ng huli, hindi na kasi masukal dito sa kabila eh. Kahit pa raw magkubli ang mga ahas sa water lily o anumang lumulutang-lutang na mapagtataguan, wala raw silang kawala kay Lolo Berry, mas kilala bilang si Cobra. Hinuhuli raw ni Lolo Berry ang mga ahas para protektahan din ang kanyang mga kabarangay. At ang pinakahuling nabihag niya, isang sawa. Isinusubo pa nga niya ang ulo nito. Pag tuwing malaki ang tubig, talagang napunta sa bahay-bahay, ay mga iba natatakot. Pero ayon sa PAWB o ang Protected Areas and Wildlife Bureau, ipaubaya na lang daw sana sa kanila ang paghuhuli ng mga ahas. Kasi pag naunahan kami ng ibang tao, papatayin nila yung ahas. So sinasabi namin, hintayin nyo kami, darating kami dyan at i-assess namin yung sitwasyon. So kung kailangan talagang i-rescue yung hayop, i-rescue namin. Taglamig na rin daw kasi ngayon, kaya't naglalabasan ang mga ahas para maghanap ng makakain. Pero ingat sila sa magkaibigang Leo at Dennis. Hindi nila mga tunay na pangalan. Naghahanap sila ng ahas para may makain. Ito po sir, ahas kalabaw ito. Pero nangangagat din to. May malakas na rabies. Talagnatin kapag ikaw ay nakagat na. Armado ng panungkit at salamin, isa-isa nilang sinisilip ang mga butas sa palayan. Ang kanilang puntirya, mga ulupong o Philippine Cobra. Ang isang ulupong na una nang nasilo ni na Leo at Dennis, nagpapakita ng galit sa mga bumihag sa kanya. Wala ba? Oo, sir. Iba-iba rin yung presyong Iba-iba rin. binibili nila. Pag mission, 300 per kilo. Pagka po... hanggang 500. Isa ang karinderyang ito sa madalas bagsakan ng mga nahuhuling ulupong ni na Leo at Dennis. Dito ang kinikilalang hari ng mga cobra, si Larry. Dati pinaglalaruan lang daw niya ang mga ahas. Ngayon,
niluluto na sa kanyang karinderya. Sa araw na ito, may umorder kay Larry ng adobong cobra. Ipapakagatin natin dito sa baso para makapag-extract tayo ng venom. Ito mismo yung ginagamit upang mag-immunize ng hayop para makagawa ng antivenom. Pero dito usually iniinom ito ng mga customer na Taiwanese sa paniniwala na mahusay ito sa kalusugan. Nung natanggalan na ni Larry ng laso ng ahas, hiniwa niya ang katawan nito. Sunod na inipon ang dugo. Kinuha ang apdo. Ipangahalo daw sa alak sa paniniwalang aphrodisiac ito o pampagana sa kama. Kinaliskisan ni Larry ang katawan ng ahas. Pinira-piraso ito at tinimplahan ng mga pampalasa. Definitely yung wildlife trade hindi pwedeng permitan, pero nung nagkaroon ng panahon na binisita ako dito ng DNR, binigyan nila ako ng kopya ng Republic Act at binasa ko ito ng buo. Nakita ko na malinaw naman na meron siyang exemption na kahit na anong wild animal, kapag ito ay magpo-pose ng danger sa human life, pwede mo siyang patayin. Ngunit hindi kinagat ng PAUB ang interpretasyon ni Larry ng batas. Yun ang instance na pwede mong patayin kung nandyan sa harap mo kakagating ka. Pero kung tutuklawin ka. Pero yung hahanapin mo mismo ang ahas, no? For fear na baka lang kayo madisgrasya, hindi tama yun.